Ano po yung mga mga sketch o segment na nagpaputok? Ang nagpaputok doon yung chicken dance tsaka yung Battle of the Brainless. Di ba kung naalala niyo yung Battle of the Brainless? Chicken. Chicken. Caroni. Yan na ginagawa din namin sa Going Banana. Buti walang nag-alok sa'yo direct ng porn. Wala, pero may mga video si Derek. Wala naman, pero kasi yung producer namin gumagawa na ng mga porno. May mga porn pero hindi. The Pod Network Entertainment. Wala nang pabati Ano kasi i-skip nyo? Wala kayo i-skip? wala silang i-skip. Ano yung i-skip nyo? Meron lang pong tumutunog dyan direct sa yan. So sa mga galit sa pera na cool parang pals. intro lang. Mamaya na lang. Oo, para walang istorbo sa kanila. At least mamasahin natin sila ng maayos. Oo nga, si EJ Joel Santos. Hindi, mamaya. Kailangan natin. Kating-kati, no? Uy, salamat nga pala sa food sponsor natin for today, pare. Pollo Chicken. Walang po yan. Pollo. Pollo! P-O-Y-O. P-O-I-Y-O. Pollo. Ano nung pagkain ito? Chicken, pare. Ibang klase yung chicken nila. Natikman mo na? 4 yung pakpak. Mutant. Welcome to the Cool Pals! Episode 655. Exclusive. On all platforms. Nako. Pem, pepepem. Pem, pepepem, pepepem. Pepem, pepepem. Ay. Home, sweetie home. Sip. Nako, nakakatawa. Nonong, please do the honors of introducing our guest today. Ito na. Kabang-abang. Kinakabahan ako. Pero, ito na. Ano yung bubble gum? Hindi, kasi parang natupad yung pangarap natin na makasama natin ang tatay natin sa comedy. Ito na. Totoo. Si Dolphy! Wala ang Dolphy. Wala na ba? Nandito siguro siya ngayon. Nandito siya. Ang lamig eh. Makikichismis siya. Pero ito na, ang The Godfather. Ito na kasama natin. Ang tatay natin sa comedy, Mr. Bobot Martin! Thank you, Direk. Hello, kamusta kayo? At sabi nga nila, good morning, good afternoon, good evening. Kumain ka na. Kumain ka na. Ingat sa biyahe. Putang ina ninyo. Umpisahan ko sa salamat at nabuanlakan tayo ni Direk Bobot kasi as comedians, talagang we look up to your comedy, tapos saka yung journey mo as an actor and performer. Kaya thank you. Nako, marami naming tanong. Actually, Direk Bobot, ano ang pinakamahirap? Ano yung anong pinakamahirap na itatanong mo? Mamaya na sa malitahan yun. Okay. Pero ang unang tanong kay Direk Bobot ay slam book question. Slam book questions. Direk, ano ang first kiss ninyo? Totoo ba yan? Oo, totoo yan. First kiss, pwedeng on screen and sa totoong Baka buhay. sumabit ako pag sinabi ko eh. Sa pisngi lang. Kahit sa pisngi lang. Siyempre, Producer yan. hindi. Siyempre, alam naman nila kung sino yung first girlfriend ko, siyempre. Si Ate V. Talagang naging kayo, Direk? Hindi siya, naging kami. Gino mo? Yan ang kinasabi ko sa inyo kanina si Direk, hindi lang sa comedy. Talagang siya din yung first love team Oo. Siya sa mga first love team Paano niyo niligawan ng isang Ate B, Direk? Hindi, actually, yung kikwento ko, nagsimula ako sa showbiz, simula total, nababanggit yung slam book. Alam nyo ba na ako nakauna kay Nora Honor? Ay, teka. Ganda yan Lalapit lang. Lalapit. Tapusin. Ang ibig kong sabihin, ako ang unang partner ni Nora Honor. Hindi si Tirso. Hindi. Pagkatapos noon, pareho kasi kami singer ni Nora, yung tawag ng tanghalan. Champion, no, Direk? Tapos pinag-partner kami ni Tony Santos, yung tatay ni Moni. Pinag-partner kami ni Nora. So ngayon, sumikat kami, naging love team kami ni Nora. Kaya lang dumating si Tirso. Naging triangle kaming tatlo. Nagkainlaban yung dalawa, naitsapuera ako. Yung totoong naging love. So, tinanggal ako nung dalawa. Kasi
parang triangle kami. Nora, Tirso, Bobot. Nagkainlaban sila. Tinanggal ako, yun. Sumikat na yung Guy and Pip. Buti lang Tapos nakita ko tinapatan si... nyo. Hindi. Buti na lang nakita ko si Vilma. Kaya ako din ang nakauna kay Vilma. Ganda. Unang kapareha din. Ito, Unang kapareha din. By the way, in-invite natin si Vilma Santos para kunin mo yung packet niya. Kung gusto niya Mga mag-guest TV, dito. bukas ang aming panig. Oo. Ang simula talaga din direct, singer. Singer ako, Oo. singer Kaya sa talaga. mga Cool Pals na nakikinig, kaya mapapansin nyo, naging guest judge din si Direk Bobot kasi to make the contest parang legit. Kasi talagang, kayo po bang unang champion? Hindi naman, hindi. Marami, maraming nang galing sa tawag ng tanghalan. Kaya lang doon lang ako nagsimula. Ako bali naglagay nung tawag ng tanghalan sa Showtime. Kaya ako yung unang nilagay na oras. Na judge. Dapat isang show siya na hiwalay, kaya lang wala pang time slot noon. Nilagay muna nila sa Showtime. Ano ang winning piece nyo nung ano kayo, direct? Yung mga standards kasi nung araw, nung panahon namin, ang mga kanta lang noon, puro standards o Tagalog. Yung palang ang genre ng music noon eh. Kaya, Hindi pa uso yung mga birit-birit? hindi pa. Walang palabasan ng tonsil noon. Mga standard Wala pa kailangan. ipit-pitan ng Pahirapan lang itlog. ng kanta yung mga standard. Iba, hindi kagaya ngayon. Mas matitindi yung mga singers natin noon. Ngayon. Sinong nauna sa inyo ni Boss Jumides Matuwa? Nauna naman. Sina Jumides. nauna. Mga 50s yun. Kami 60s na. 60s na. Tapos nung nagkasama kayo ni Ate V as fellow pinartner na kayo ng Parang sumikat na yung love team, di ba? Guy and Pip, tapos naging love team din kami. Ano ba ang pakiramdam, Direk Bobot, sa love team? Kasi ngayon, putok na putok yung mga hiwalayan ngayon ng mga love team, ng mga Katniel. Yung may mga ganong kontrobersiya din ba nung panahon na yun? Oo naman. Ganyan-ganyan din yung parang nangyayari din sa amin. Nangyari din sa amin yan nung gano'n nung araw. Kaya nga nakaka-relate ako dun sa nangyayari kay Daniel. Buti ngayon, si Daniel at si mahal sila ng mahal sila ng network. Management. Alam mo nung araw kami, nung sumikat yung Guy and Tape, sumikat kami ni V. Nung naghiwalay kami ni V, tanggal ako sa show. Wow. May show pa kami, Tanggal ako sa show. Si Ate Will lang po ang natira. O kinampihan ng network si Vilma. So parang tanggal kami sa show, magkasama kami ng tatay ni Direct Money. ni Moni. Pwede ba namin malaman yung reason ng paghihiwalay? Ang nangyari noon, may kontrata na ako dun sa network. Kaya may trabaho pa din ako. Kumbaga sumisweldo ka, nakakontrata ka eh. Pero tinanggal talaga kami. Yung susunod na trabaho niyo po, as artista o behind the camera na? Hindi, parang bumalik ako sa pagkanta-kanta. Bumalik ako sa kanta. Kasi talagang nakita niyo naman yung nangyayari ngayon, di ba? Kay Katniel. Pero di ba, maganda yung handling ng mga network ngayon. Pero production nila yung dalawa. Nung araw talaga, kawawa yung Kawawa isa. kawawa yung lalaki talaga. Yun nang hiwalay si Direk Yung Bobot. lalaki lagi ang kawawa. Ang totoo niyan, talagang tinanggal kami dun sa pag naiisip ko nga pag pinag-uusapan niya mga ganyan love team. Talagang kawawa yung lalaki. Pati yung bahay ko, alam mo ba, nung sikat kami ni Vilma, binigyan kami ng bahay ng producer ng producer namin. Magkadikit kami ng bahay ni Vilma dati. Magkadikit kami. So ngayon, bahay namin yun, di ba? After a while, siguro nung hindi ko na alam, siguro mga 1980s na, biglang sinisingil na ako ng bangko. Sabi ko, teka, bakit? Damay din, Direk. Hindi kasi yung bahay mo, hindi na bayaran ng producer mo. Paano yun? Sabi ko, paano? Yung kay Vilma, nabenta niya eh. Tapos sabi ko, ang alam ko, binayaran to ng producer. Hindi, sinala ng producer mo eh. So binayaran ko yung buti may show ko noon. Nabayaran ko yung bahay ko. Parang talagang kawawa yung yung mga love team. Kawawa yung lalaki, talagang Ang lalaki ang disposable. Parang kabaliktaran siya. Ngayon kasi, di ba, parang lalaki kadalasan yung bankable. Hindi ba, parang inaano ngayon na mas maliit ang sahod ng mga babaeng artista kaysa sa mga lalaki. Dito parang malaki yung babae. hindi babae pa Mas rin. malaki bang Babae pa rin, Direk. Babae pa rin.
aalagaan pa rin talaga nila yung babae. Alagaan talaga. Kasi katulad nung kay James Reid tsaka kay Nadine, si Nadine pa rin yung ano eh. Ano? Hiwalay na sila. Mabenta. Yung may income. Oo, si Nadine pa rin yung pinuntahan ng... Kasi ngayon, binabash na si James eh. Si Nadine ang pinoprotektahan ng mga fans. Hindi, tsaka maraming pupuntahan yung babae. Kasi kung dati, mga ginagawa nyo, pa sweet kayo. Pag naghiwalay, pwede na siya mag-sexy, pwede na siya mag-ganon. Pwede partner sa iba. Ikaw, parang limitado kayong magagawa mo. Di po kayo nagpa-sexy. Hindi. Gusto ko sana, ayaw nila. Huwag nyo lang kunin yung bahay. Pag sa lab team po ba, nagkakainisan minsan kayo ng ka-lab team ninyo? Hindi, actually, pag magkasama kayo parati, siyempre nagkakagustuhan kayo dahil parati kayo magkasama eh. So, ang nangyayari lang yan, pag tumagal na, halimbawa, sa sobrang araw-araw magkasama kayo, kayo. Like, palagay ko, ganun din ang nangyayari. Na pag nahiwalay ka, may gagawing pelikula to sa iba, nahiwalay kayong dalawa, mas okay pala na diba? Parang maaaring nagagawa mo yung walang mahigpit, walang di ba? Parang ganun. So parang kaya pagdating mo, parang okay pala na parang Nahiwalay. tingin ko, ganun yung nangyayari rin. So pareho din naman. Kasi yung ibang nung humiwalay, parang nakahinga sila ng maluwag eh. Parang masyadong controlled. Pag love team kasi siguro kailangan kasi palagi kayo magkasama. Tapos sabi nga sa mga anak ko, panoorin, sabi ko sa mga anak ko, tingnan niyo yan, marami nang liligaw kay Catherine yan. Maraming liligaw dyan. Bakit? Showbiz yan eh. Ang dami na nalilink, di ba? Parang ganun din yung nangyari sa amin. Maraming ganun. Sino bang sumunod after ninyo kay Ate Biz? Siyempre, yung mga artista din, Si lahat Christopher ng na. gustong sumikat na artista, ididikit kay either kay Nora, either kay Vilma. Ganun naman di ba? Lahat ng mga, after ng kami nila Tirso kung pag-aaralan, ayoko na magsabi ng sino to? Nadikit kay Vilma, nadikit kay Nora, di ba? Yun yung mga nagiging susunod na Kaya susunod nito, yung madidikit kay Catherine, yun ang mga, Gagawa Kaya ang na. daming gustong gumawa ng pelikula kasama si Catherine, di ba? Kasi parang... Business pa rin. Business pa rin, business pa rin yan. yung path nyo from singing, acting to comedy, paano po nauwi sa comedy? Ako tingin ko, ever since. Lapit lang daw po. Ako tingin ko ever since, medyo creative ako kasi observant ako. Masyado akong pinanonood ko. Like yung daddy ni Moni, napakagaling yan. Pinanonood ko siya. Siya yung gumawa ng siya yung mag-gimmicks yung daddy niya. Kasi dati, nung panahon namin ni Lagay, nagpapaluan ng silya yung mga fans. Wow. Ang wild na. Wrestling Nagpapaluan sila ng silya. Kung mapagtanong nyo to, nung araw. Tapos sabi ko, Wala pang monoblock nun. One time nandun ako sa likod ng booth, nagdidirect yung daddy niya. Kasi pinag-aawayan namin supposed to be ni Tirso, si Inore. So may pan si Pip, may pants ako. Sabi kaya ni Direct, camera one, mag-shot ka sa audience, magpapaluan ng silya. Pag-shot niya doon sa nagpaluan nga ng silya. Sabi ng mga TD, Direct, paano nyo nalaman? Inutos ko. Ako yung nakabot ng silya eh. Ibig sabihin, gimmick. So parang daw na lahat to gimmick. Parang ako, mas ang tingin ko, kaya ako napapansin ko, doon ako nang galing. Kasi parang ang nangyari sa akin, mas alam ko yung gagawin ko. Parang ganun. Ang dami kong mga nakasama na... Like kasi si Vilma kasi, ang nangyari dyan, ito alam naman ni V, nag-usap na kami nung huli, tinawagan niya ako, tama, nakalimutan na raw niya, tama. Kasi sabi ko nga, after nung Guy and Pip namin, nakita ko si V. So sabi ko, itong gusto kong makapartner. So sabi ko, so ginawa ko, dinala ko siya sa ABS. Dinala ko siya kay tatay ni Moni. Direk, ito gusto kong makapartner. Dinala ko ngayon sa recording, dinala ko sa pelikula. So all the while pala, rin ako yung Ikaw rin Ni Aika for talent. may mata ako. May eye for Parang talent. ganon. Ang problema lang nito, siyempre dahil artista ako noon, naghahanap ako ng kapareha ko, parang ganon yung nangyari. So, ang tingin ko ganon lang yung nangyari. Napakasimple lang ng buhay ko. Kasi kung pag-aanin mo, parang bilang na bilang ko yung buhay ko. Kasi kung 13 years old, nagsimula ako sa tawag ng tanghalan, mga
ano yun 1967 eh. So 1967 hanggang 1970, ano kami nila, yung triangle kami nila Pip. 70 hanggang 74 kami ni Vilma, magka-lab team kami. Pagkatapos nun, wala na eh. Wala na akong ginawa. Mga 76, bananas na kami. Bad bananas. Yun, yung Bad bananas. na kami. Oo. So ganun. Una yung bad bananas namin, ano lang kami, parang mga broken hearted lang kami dati. Si Jay kasi, nag-split sila ni Hilda Coronel. Alam mo naman tayo, parang gano'n, di ba? Ako naman, split kami ni Vilma. Nagkita kami ngayon, sabi niya, pare, ano ginagawa mo? Sabi ko, wala eh. Sabi niya, Parang si James to sa atin. di nakakatawa, sabi ni Jay. Saka, nung time na yon, meron kaming fan ni Vilma na may-ari ng Enrico Hotel. So, nung naghiwalay kami, alam niya na naapektuhan ako dahil kinampihan ng yung Sabi nung Enrico Hotel sa akin, tumira ka dito. Dito ka na lang muna sa hotel. Binigyan ako ng presidential suite sa taas. Libre ka kahit na ano. Sabi ko kay Jay. Sabi ni Jay sa akin, saka, andun ako sa Enrico eh. Puntahan ka na, puntahan. Di dalawa kami doon. Solo-solo namin yun. Libre, pagkain, libre. Tapos yun na, that time si Boy at si Nora na. Naghiwalay din yung dalawa. Naghiwalay din. Doon naging tatlo na kami. Sad boy. Tropa sad Tapos boy. ang pinakatatay namin, lumabas si Johnny kasi si Johnny. Alam mo naman si Johnny, pa-juts lang yung naghahanap kami ng juts. Si Johnny yung Ayun naman si Ryan. Parang sila ng bigote. Parang sila Pero bigote. si Johnny, ano yun? Kung kumbaga, idol namin nung araw yun. Kasi ano yun eh. Hank na naka siya. Nung that time, siyempre, panahon namin, naka GTO na convertible na D8 yung kotse na convertible. Tapos pag binuksan mo yung likod, punong-puno ng yun. Andun lahat yung costume niya. Kung baga bahay niya yun. Pagkatapos, ang tinutulugan niya kung sino-sino yung chicks niya eh. So pag iba-iba yung chicks niya, mga artista, mga Kaya lang, sabi ko, showtime mo ba si Ba't di ka napapano? Sabi niya, hindi ako pang-publicity. Sabi niya ba, ina-analyze namin, sabi ko sa kanya, kaya hindi ka na-chichismis, hindi ka pang-publicity. Parang gano'n. So yun ang nangyari sa amin, naging 4 kami. So, naging magbabarkada lang kami ng puro kalokohan lang kami. Barkada lang kami, puro puro Kalokohan. happening lang. Wala kaming tungkol sa professional. Wala. Wala kayong iniisip na, ay, gawin natin to. Wala. Hangout lang. To, nung nakakasabay na namin yung Tito Vic and Joey sa nagkakasabay kami minsan, guest kami sa Merinol, yung mga eskwela, St. Paul. So magsushow sila, tapos susunod kami. So balang sabi nung may nag-usap sa amin, libre lang. Sabi nung bakit hindi nyo i-professionalize yung grupo nyo? Kasi pinagkakakitaan na kayo eh. So doon kami nag-usap na na sige, anuin na natin to, itong Bad Bananas, gawin na natin seryosohin na natin, trabahuin na natin. Parang gano'n, kaya doon kami nagsimula. So bali ang producer dati ng Tito Vic and Joey at saka yung Bananas, iisa lang. Kung naalala nyo yung ginagawa nilang school bukol, mga ganon. Kami yung Tambakan Ali, kung naalala nyo yun nung araw. Si Boy Gatos, doon kami nagsimula. Okay. Parang ganon. No. So, yun. Doon na kami, yun lang ang buhay ko. Tapos, Going Bananas, nawala. Tapos, ito na. Tropang Trumpo. Nag-direct na po kayo. Ibang klase Yun lang yung naging buhay ko. Napaka-simple lang. Ganun lang Sa ako. mga comedy fans, lalo na ng TV, ibang klase ang Going Bananas. Kayo talagang nagsimula ng ganong klaseng humor sa TV. Ang tingin ko doon, naswerte namin dahil natapat kami sa EDSA Revolution. Nagpalit ng wala pa tayong sensor. Wala pa. Ang ganda nga nun, sir, yung 5 Kaya kayong... lahat yung bastos na nagagawa doon. Na itatawid. Paano ang brainstorming ninyo niyan, direct? Sinong Si Jay, actually si Jay ang talaga, si Jay ang creative. Oh. Tsaka ako, mas creative sa akin si Jay. Kaya lang si Jay yung ideas niya ibang klase. Kung nabuhay siya, palagay ko siya yung naging director, hindi ako. Pero kasi ang ganda ng kombinasyon ng Bad Bananas kasi mga
serious actors sila eh. Hindi sila mga komedyante. Hindi sila laging komedyante. may kanya-kanya silang karir. Si Boyet, si Jay. Sabi ko nga, that time kung magbibigay ka ng pinakamagagaling na artista, kasama yung tatlo. Kaya, nung binuo namin yung Bananas, ang gusto namin talaga, baguhin yung industriya. Baguhin talaga yung ano. Nabago naman namin din. Nagtaasan lahat yung budget nila eh. Kasi that time, naging number 1 yung show namin yung Going Bananas. Yun lang yung unang-unang show na nagkaroon ng ng baliktad eh. Yung commercial, nagkakaroon ng gap. Alam mo, nag-commercial ka. Pagdating ng commercial mo, may commercial break. Lalagay kami ng isang gag, balik ulit, back to commercial. Siguro yung mga running time namin, mga 25 minutes, siguro mga 40 minutes. Mas malaki Dahil pa sa yung commercial. running time ng Kasi talagang pinanonood. Paborito din ng nanay ko yan eh. Yung recording nyo dyan, sir, sa broadcast center, di ba? Sa LS1. Oo. Di ba, sir? Ganda ng nun. Yung gustong-gusto ko yung pag nakalima kayong naka-shades. Oo. Parang, tapos nagpapaalam na kayo. Parang duda na ako nun eh. Oo naman. Sa murang edad si Ray. Oo naman. Tsaka ang dami nagsimulang artista doon. Doon pa lang, ang dami nagsimula na artista sa... Pagkatapos, lalo na sa Tropang Trumpo, nung ako nag-direct, sabi ko nga, pag binilang mo yung mga artista na parang... Hey! Whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Masasabi ko na hindi naman ako nag-build up pero ako yung sa akin sila una lumabas. Sa akin sila una lumabas. At kung minanage ko sila, ang dami. Grabe, sabi ko. Iba. Going bulilit. After ng bulilit, yung gano'n. Nung funny one, di ba? Si Derek ang nag-open sa atin ng yung sa Home Sweet Home after yung funny one, nung kasama kayo, di ba? Parang pagtingin ko doon, actually, hindi naman sa nung pinipili na kayo, alam ko na kung saan kayo pupunta. Sinulat ko na yung tinanong na ako, saan pupunta to? Ito, pupunta tong dito. Like, di ba sinabihan na kita? Ito si, pang sitcom, pang gano'n. May din talaga si May gut feel ako. Galing nung niya nung pag nakita niya. At saka that time, naninibago ako. Sanay naman ako niya to. Pero siyempre sa Pilipinas, parang bago to. Sa States, madalas pag nandyan ako, nanonood kami. Si Jay ang mahilig dyan, di ba nanonood ako? Improv, tapos ano ba ito? Basta itong nasa yung... SNL, mga ganun. Yung mga stand-up nila, Richard Pryor pa, napanood namin yan, mga ganun. Sa La Factory, mga ganun. Oo. Kung tutuusin, parang si Direk Bobot, parang hinandle niya rin yung sarili. Kasi ngayon, uso na ngayon yung ikaw yung mismo nga hawak ng karir mo eh. No, parang alam mo kung saan ka pupunta kasi ngayon marami ng platforms eh. Yung nangyari kay Direk, siya yung kumuha kay Vilma, alam niya na kung yung may mata na siya talaga. Saka nagbibigay din ng pangalan si Direk eh. Di ba kayo nagbigay kay Whitney? Kayo din ba yun? Oo, sige, Whitney. Ang pangalan talaga ni Whitney, hindi sinabi niya, hindi Whitney. Bonnie. Whitney. Whitney. Kasi, ang laki ng puwet ni Whitney. Napanood ko yung napanood ko yung interview niya. Tawa ko, sabi niya. Actually, nung pininisinta sa akin yan, ang pinakita sa akin mga picture niyan, nakaubo siya. Nakaubo talaga. Tapos sabi ko, pero napaka-sexy niya. Napaka-sexy niya. Tapos sabi ko, dadalhin mo to sa bahay, sabi ko. Sabi ko doon sa kaibigan kong hindi, wag sa bahay ko. Saka doon sa lumang bahay ko. Walang tao doon. Dinala niya si Whitney. Di ba si Whitney medyo banlag, di ba? Tapos ang pangalan niya pa, sexy pa eh. Bonnie Fowler po yung tunay niyang pangalan eh. Bonnie Fowler. Sabi ko, hindi, Bonnie mag-comedy Fowler? tayo. Ang tunay niyang pangalan. So yun, nilagay ko siya ang nagpangalan sa kanya si Jay. Whitney, ako nagsabi Tyson. Pero kasi,
Parang puwit ni Tyson. Dung una, pasado yan. Una, pasado. Pero nung tumatagal na, nagkaroon na tayo ng MTRCV, medyo naging Tone higpit down. na, Like, kung naalala nyo, may ginawa kong, AJ and the Jacolites, di ba? So ngayon, naalala ko ang chairman natin noon, si Katikbak, panahon nung Maria Calaw Katikbak. Tama ba yun? Hindi ko lang sure. Basta yung senador Manuling siya na ako dati. Si Kalaw. Maria Calaw Katikbak, yung MTRCB chairman natin. Pinalabas gano'n. AJ and the Jacolites. Biglang nagtawanan lahat yung mga lalaki. Pasado na sana eh. Sabi, bakit? Bakit kayo nagtatawanan? Sabi niya. Ano nakapasa na? Siguro mga ilang na. Tapos nirelease na sa plaka. Approve. Nung nakakita ng pinababago dahil bastos daw. Sabi ko pa, bakit? Ito si Jack. Ito si Cole. Ito si Dito. Ginagano ko pa. Hindi pwede. Kaya medyo humigpit na. Ilang taon po ba tumakbo ang Bad Bananas? 6 years. 6 years? On. Pero bago yon, marami pa kaming ginawa. Meron kaming ginawang Tambakan Alley. Tapos yung Banana Sunday na nagkaroon kami ng Banana Sunday show. Ang katapat nun, si Kuya Germs. Yun ang kinuha ng ASAP. Doon ginaya ang ASAP sa show na yun. Live band kami, sina Homer Flores. Ang nag-guest doon sa amin, sina Martin, sina Gary. Doon lahat namin, Ang title ng show namin, Banana Sunday. Pero kami, BBC2. Kaya lang, inabutan din ng EDSA. Kaya nahinto. Kasi ibang klase din talaga ang mga show, ang mga episodes niyo ng Bad Bananas. Talagang ang medyo Sino pinakamahirap na guest niyo doon? Kasi lahat doon mga babae ba lagi ang Actually noon, parang hindi naman sa pag dumating na hindi ka pa nag-guest sa amin, nagkagalit sila. Sila mismo ang tumatawag para mag-guest sa amin. At saka, babuyin niyo ako ha. Bakit? Abusan niyo ako ha. Batuhin niyo ako ng cake ha. Ganun. Sila nagre-request din. Parang ang dating nila, pag hindi namin sila ginanon, hindi sila special. So lahat, Kasi parang, pero wala pa naman pong guest na parang maarte. Hindi, meron. May mga nakakatawa kasi minsan mga naghanap kami ng magagandang babae. Hindi, ang nangyayari doon, pag minsan may sexy kaming babae, pag nagre-reading na kami, sino yung guest natin ngayon? Ito yung babae, papasok. Kadikit yung boyfriend. Kasi nagre-reading kami. Habang nagre-reading kami, sumasagot yung babae, katabi yung boyfriend. Tapos tingin na kaming apat. Anong dialogue to? Ganun na lang, di ba? Parang tayo. Ito, ano dialogue nito? Tapos yung babae, Johnny, yung dialogue to. Sabihin niya, tol. Si Johnny. Ibig sabihin si Johnny na yun. Parang pangpalay. Johnny, paalisim lang to. May kanya-kanya rin kayong trabaho direct sa grupo nyo. Basta si Boyet sa Going Bananas. Huwag ka na magpatawa. Ikaw lang ang papogi. Ikaw ang papogi. Pogi ka lang. Tapos si Johnny, ikaw ang bastos. Ako, Peter ako. Si Jay ang na. Komedyante. Ganda ng dynamics talaga. Hindi na maulit yun eh. Hindi na maulit eh. Yung po ba, yung ginagawa niyo yung bago mabuo yung Bad Bananas, ano yung act niyo sa mga live na pumupunta kayo sa mga school? Ano yung act niyo? Muna, papogi lang. Kakanta. Kasi si Jay, yan ang original na kilabot ng Koleyala, si Jay Ilagan. Yan ang talaga. Hindi pa si Rico J. Hindi pa si si Haji. Haji pala. Hindi. Si Jay yan. Kasi si Jay, simula lahat ng binibining Pilipinas, girlfriend niya. Ganun kagaling yan. Hindi sa saan ka nakakita na binand kami sa binibining Pilipinas? Nililigawan lahat. Hindi kami pwedeng pumunta. Shota nila lahat yung mga beauty queen. Tapos, ang gagawin, di ba, pag yung malapit na yung coronation night, ibubok sila sa hotel. Magbubok din kami sa hotel. Pagpatay na yung ilaw,
Peninsula, gapangan na lahat yung... Kaya bad kami. Hindi, yung Bad Bananas talaga, bad. Kaya kami bad. Puro kalokohan talaga. Kalokohan talaga. Kung may yung inabutan nyo kami, kaya pag kinikwento ko sa mga anak ko, ano sila. Kasi nung panahon ng mga 70s, ang kotse namin, may kotse kaming Cadillac. Cadillac na... Big body, ano? Cadillac na galing, talaga. 4 kami noon. Pag tinigyan mo pa ng 5 babae yun, kasya pa. Ganun kalawang yung... Kaya pag dumarating na kami, andyan ang Bad Bananas. Trademark na. At that time, inabutan pa namin yung may curfew. Marcelo. Di pagdating mo nagsisimula kami nila, may curfew pa. Hindi pa kami Bad Bananas, pero magkakasama na kami. Pag may curfew pa, hindi kayo nakakaalis na hindi kayo nakakalabas sa lugar. Kami noon, siyempre, artista ka, meron ka may curfew pass ka. Tapos meron kaming extra 1-day pass para pag may na-pick up kang may bibigyan. Required. Parang gano'n talaga. Ganun pala. Yung Bananas talaga, kaya ganong gago talaga siya. Maski sa labas, kaya kami tinawag na Bad Bananas. Gago talaga dun sa hanggang ginawa naming show. Pag naiisip ko nga, kinikilabutan kami. Hindi mo alam. Hindi mo akalain na nakalusot kayo sa lahat ng ginawa niyo. Wala. Kung may social media nun. Hindi. Hindi pwede. Pero lagay ko, kulong-kulong na kami. yung sa after ng Bad Bananas, pang trumpo, paano nyo binuo yung team na yon? Hindi yung kasi, kaya nawala yung Bad Bananas, namatay na si Jay, di ba? So wala kami naging trabaho, nawala yung show. Hindi, tsaka syempre, that time naglakihan din yung ulo na nauso yung drugs, nauso yung ang dami, syempre, di ba? Ang dami mong drugs, ang dami mong babae. So parang magulo na. Nung nawala si Jay, so parang laylo na kami. So wala kaming trabaho. Parang one time lang, nasa isang party ako, nilapitan ako ni Ma'am June, sabi niya, Bot, gusto mo ba mag-direct? Sabi ko, wala naman akong ginagawa. Sige, pwede mo i-direct yung tropang trumpo? Sabi ko, sige. Nando si Al Tantay. Sabi ni Al, sige, sama ako yung assistant mo. Sige. Pagpunta namin doon, last taping na pala ng tropa. Pucha. Pagpunta namin, tatanggalin na pala. Sabi namin kay TV5, papasok ba kami dito? Baka bigyan nyo naman kami ng 1 month para Sige, pumayag. Napaputok namin yung Kaya doon na kami nagsimula. Ano po yung mga mga sketch o segment na nagpaputok? Ang nagpaputok doon yung chicken dance tsaka yung Battle of the Brainless. Di ba kung naalala niyo yung Battle of the Brainless? Chicken. Chicken. Caroni. Yan na ginagawa din namin sa Going Bananas. Ginagawa din namin. Buti walang nag-alok sa'yo direct ng porn nung 80s. Viva Max. Wala, pero may mga video si Derek. Wala naman, pero kasi yung producer namin gumagawa na nung mga porno. May mga porn pero hindi namin ginawa. Pag may mga direct, kasi pilyo-pilyo nga kayo. Pag kunyari may mga binabanatan yung pinapasok nyo ba sa kwarto? Ginaganon nyo kunyari sila Jay. Nagpa-prank? Di, alam ko may mga prank din. Pinaprank nyo isa't isa, mga ganun. Oo. Pinaprank namin sa eksena. Hindi po, pag kunyari, gaguhan kayo ng tropa-tropa lang. Ay, pag matagal umenter, teka muna, lalo na may bago kang artista na, di ba? Pag yung sinabihan ka na, sa kalagitnaan nitong eksenan to, papasok kayong dalawa, di ba? Pag cue mo na pumasok at di ka pa pumapasok, parang may nangyayari na. Parang, di ba, parang gano'n. Sa dressing room. Kasi pag halikan mo yun, dahil pag may bagong ganda, hinalikan mo. Tapos pumasok ka sa eksena, wala naman magagawa dahil eksena na di ba? Mga ganun kalokohan lang, mga ganun. Minsan nagrereklamo, minsan hindi naman, parang gano'n. Hindi pa naman kayo na ng pulis na hindi may nakulong. Yung time na yon, kung yung nangyari ngayon, kulong na kami. Yung sexual harassment. Meron na yan. Kulong-kulong kami siguro. Baka for life ang
for life ang ano namin. Di parang sa tingin ko ang dynamics yun din, merong kayang mangkarisma na makakalusot sa mga... Parang hindi. Dahil siyempre, bata kayo. Marami kang kalokohan. Hinaharap niyo ba si Christopher? Ikaw na bahala dyan, makipag-usap sa polis, gano'n. Ay, hindi naman. Hindi naman. Kasi si Boyat, ano yan parating si Boyat, lover boy yan Parang ano yan. Maski sino makilala niya, binibigyan niya ng bulaklak. Parang gano'n. Pare, huwag mo na bigyan ng bulaklak, sayang, iuwi mo na. Hindi. Ano siya, romantic. Romantic. Ang rektahan sa inyo si Sir Johnny. Si Johnny tsaka si Jay, yan ang pinaka, talaga. Gusto ko nga gawing pelikula yung Actually, binubuo namin ng mga anak ko. Sabi ko, alam mo, gusto nyo gumawa ng parang kalokohan na movie. Yung parang ginawa nila, hindi ko napanood yung ginawa ni Enrique, yung Big Bird ba yun? Hindi ko napanood. Alam mo, i-direct mo, ano na lang, yung mga kalokohan lang namin, yung talaga nangyari sa amin, ipelikula nyo, maano kayo. Kung kayo po ang gagawin yung apat na yon, sino yung mga artista? Wala akong maisip kahit sino, pero yung mga, kumbaga yung mga eksenang nangyari, nakakatawa talaga, grabe. Maraming nangyari sa amin na pag kinikwento ko, hindi sila naniniwala, pero totoo yun, mga gano'n. Ganda nga nung umpisa pa lang, yung umpisa ng pelikula, yung papasok, yung mga sa hotel. Isa-isa kayong broken hearted. Doon magsisimula yung pelikula. Marami kaming kalokohan. Tayo, pinabubuo ko, sabi ko, kikwento ko na lang sa inyo, gag na. Nakakatawa. Dahil sa amin yung nagawa na comedy direct, nagpapayo ba kayo sa mga komedyante? Hindi, kasi basta ako, hindi ba? Kilala mo naman. Ako kasi, alam ba, nag-make eksena, ang pinaka-gauge ko pag natawa Pag natawa yung may natawa dun sa tao. Okay na yun Pag natawa ka, okay na yan At saka kasi, sa akin ang comedy, walang bawal. Ako, ang comedy ko, play for truth Hindi ako ayoko nung nagpapatawa. Deadpan ka lang. Ayoko nung talagang kasi, ang nangyari sa amin, nung time na yun, si Apeng Daldal, pansinin mo, si Apeng Daldal, kinuha ko writer yan Kinuha ko writer sa Going Bananas. Naggawa siya kasi that time, wala naman siya masyadong trabaho. Nagpupunta siya roon, gumagawa siya ng script. Ngayon, pag binasa ng mga ibang creative, puro X hindi na-approve Ang ginawa ko, tawagin natin si Apeng. Pinapunta ko si Tito Apeng. Tito Apeng, pwede ka bang punta ko sa taping, bigyan kita ng budget, punta ka sa taping. Turo mo lang. Bakit pag siya ang bumato pag binabasa mo, at kayong bumabato, hindi nakakatawa, pero pag siya yung bumato, nakakatawa. So yun ang nakita ko nasa bumabato yung At saka yung papansinin mo yung mga comedy natin. Importante dito yung importante talaga karisma Importante karisma. Kasi mas marami kung sinong sinasabi nilang magaling, mas magaling si Tito Dolphy, di ba? Pero kung tutusin mo, mas maraming magaling kay Tito Dolphy. Kaya lang hindi sila sumikat, wala silang karisma ni Tito Dolphy. Kasi si Tito Dolphy, gumanon lang. Tawa ka na di ba? Di ba, like si Katsupoy, si Apeng, ang daming magagaling. Si Mang Nano, maraming magagaling. Kaya lang, bitin sila sa karisma. Parang ganun. Importante pa rin yung karisma. Kaya nung ito, nangyayari, nung Paniwan. Nagpaniwan, Hindi kumukuha. Ang nangyari kasi, sabi ko sayang, that time dapat lumarga na itong Kasi that time, meron akong may producer na lilapitan ako. Parang kinukuha si that time kasi, ang deal pala nyo, grupo. So ayaw, sabi ko, pinipilit ko, pakawalan mo muna itong isa. Pag dadaling kayo lahat niyan. Di ba? Ayaw. Hindi, kailangan grupo. Sino po nagsasabi na kailangan? Sino ba di ba nagmamanage? Yung si doon that time, di ba? Kwak yan kwak. Hindi, di ba kasi meron akong barkada na siya yung nagpo-produce ng hard rock. Pasok to kasi rock and roll to the world. Kinausap ko siya. Pwede ba to? Isang month na weekend.
Ay sabi ko, kinausap ko siya, si manager daw siya. Sabi ko, pakawalan mo na. Para pagka madadala kayo niyan. Oo. Manager mo pala Hindi natuloy. Hindi umabot. Hindi umabot sa kanya yung mga ganyang usapan direct eh. Hindi alam Tsaka na. yung, at saka yung ano, like yung Alam niyo po, Direk. Hindi, joke lang. Nagsusumbong eh. Nagsusumbong. Susunod na revelation. kasi ang nangyari nung Funny One, di ba? Kasama ako dun sa nag-ano. Yes, oo. Kaya nung nabuo na, siyempre nagkaputok-putukan na. Ang dami nang gusto makialam. Hindi, dapat pag pumutok na, merong isa lang na magtitimon. Oo. Saan ka ba pupunta? Ito, saan mo dadalhin to? Saan mo dadalhin to? Yun ang nangyari. Sa dami ng nakialam nung naiba tuloy, hindi, walang direksyon. Basta kung sino lang ang pumutok, ano. Parang ganun din yung nangyari dito sa yung sa tawag ng tangalan ng Showtime. Nung pumutok na siya, binago na yung Format. format. Ang dami na nasunod, dami ng biglang may labanan na. Nawala na yung Kasi pag may pumuputok ka na, di ba, marami na makikialam sa'yo, pumuputok ka na. Parang gano'n. Kaya ako, yun yung lang ako na, ako maski nung nagbulilit ako sa ABS, ang sinasabi ko sa kanila, pwede ba, wag yung munang pakialaman lang, wag yung munang pakialaman. Oo. Pagkatapos na, kayo na. Parang gano'n, pumayag naman sila. Gano'n. Kasi ang Mahirap din direct talaga pag kunyari maraming nagsasabi. Tapos hindi na nasusunod yung vision mo. Hindi, kasi wala ka na, hindi, parang sa'yo nagsimula, ikaw alam mo yung pinagmulan. Tapos nung pumutok na, sila na magtutuloy, wala silang career path. Saan ka ba pupunta? Parang ganun. Mostly ba direct lahat ng mga dinirect mo na ikaw talagang firm ka na ikaw ang masusunod? Hindi, actually, ang ginawa ko lang show na may pangalan na artista, itong Home Sweetie Home, Happy Together, lahat ng show na ginawa ko, ayoko nang may sikat. Oo. Ayoko na may Actually, sikat. Star Maker ang Going Bulilit. Hindi, kasi Going Bulilit. Oo. Tapos, kung naalala niyo yung Let's Go namin nila. Oh, yes. Oh, direct. Direk Baji. Oh, na-enjoy ko yun. Walang sikat noon. Pero, di ba, nanggaling sina Alex, doon nagsumikat si Alex, Si sina Bangs. Bangs, sina Joem, di ba? Pinakialaman yun kaya natanggal yun Pinakialaman. Sayang yun. Oh, ang ganda Pinakialaman ng di ba? ang ganda nun. Kasi, ang market niya, teens. Oo. Nung pinakialaman na tanggal, parang gano'n. Tapos comedy. Nakakatawa yun. Tapos yung sa Going Bulilit, yun nga, ang raming sumikat na artista. Tapos, matapang din yung comedy nun. Kaya nakaka-enjoy eh. Kasi satire din siya eh. Meron Hindi, siya tsaka nung nandun ka naman, di ba, alam natin kung sino yung... Alam natin, habang sumusulat ka, alam mo na kung sino yung puputok eh, di ba? Oo. Mas marami. Napupuna ko lang, maski yung mga writers na yung mga gag na binibigay, mas marami to. Parang gano'n. Iba, ang ganda. May nakita po kayo sa Going Bulilit na feeling nyo sisikat kaso hindi sumikat? Hindi pumatok? Hindi naman. Sa ngayon, alam ko naman lahat yung alam ko yung pupuntahan nila. Parang, ang pinaka ko naman dyan, yung kinausap ko sila, nung kinausap ko sila, naalala ko yan, kinausap ko si Catherine, si Julia, si Mara, si Julia, si Miles, si Kiray, tsaka si Jane. Silang 5, kinausap ko sila. Nasaan grupo sila? Sabi ko, kayo, asenso kayo, mag-artista kayo. Sabi ko ba, ikaw, Kiray, magpupunta ka sa ganon. Ikaw, ganon. Parang tumama naman. Direct, nababalitaan nyo ba yung sa Amerika ngayon, yung sa Nickelodeon? Yung may nagkaroon ng documentary yung Nickelodeon Tapos nagsalita yung ibang mga child stars doon. Tapos parang yung mga medyo dark yung set ng Nickelodeon na merong mga pedophiles. Ganon? Merong ganon. Tapos yung pinaka producer nila si Dan Schneider. Toxic daw ang trabaho sa likod ng camera. Kaya may mga namolestya, may mga wala naman sa atin 'yon gano'n, no. Wala naman, no. Paano yung pag-handle niyo ng Going Bulilit direct? Hindi kasi sa atin yung, 'di ba? Ito kasama ko si pagdating ng kasi mga 12 years old, pinagka-graduate na namin eh. Delikado na yan. Hindi kasi pag 12 years old, medyo may mali siya na. Siyempre, yung bata, may boobs na. Tinitingnan namin yung hindi na pwedeng hindi na pwedeng bata to kasi
pag dating ng mga 11, 12, nanay na yung role niyan, nanay Oo. na. At pag narinig na nila na nanay na role Graduate na nila, yan. alam nila gagraduate na sila. Umiiyak ang mga bata pag graduation. Kasi di ba like pag may eksena kami minsan, nagbi-beach kami, naka-bathing suit sila. Pag may mga boobs na at sasyatan mo ng hindi mo naman alam ng mga bata sila di ba? Tsaka syempre may mga Tsaka sa viewers din hindi mo naman isipin isipin mo may mga mali siya na rin yung mga kaya nanonood. dun sa amin, pag dumating ka na medyo malaki ka na, graduate na, 11, 12, graduate ka Kahit na. lalaki. Ganun, pag Yan, pag puberty mayroong stage, bata na maliit, na hindi pa mukhang yan, tumatagal ng konti. Dahil walang mali siya. Si Dagul. Oo, si Dagul. Walang katapusan. Walang kamali-mali siya. Yan ang marami ng pinagraduate, ano? Actually, longest running ang Going Bulilit. Pero pag nasa studio, nung na-experience ko kung paano mag-handle ng bata, mahirap. Sobrang hirap mag-handle. Para siyang meron kang kinder na classroom. Tapos ang gulo, ang hirap kaya Pero nung dumating ka, madali na. Oo, tame Kasi nung araw, inaabot kami ng may dole na kasi No. ngayon. Nung araw, inaabot kami ng alas 4 nung madaling araw dyan sa mga bata. kasi mag-memorize din yung pag kasi may timing. Kaya maganda kasi rin ng training ng Going Bulilit kasi yung timing delivery yun ang nahasa sa bata Oo. Timing delivery. Kaya kita mo naman, magagaling naman sila. Oo. Ang ganda kasi ng training talaga sa comedy kasi nagagawa mo lahat parang pwede nyo pasukin yung yung horror, minsan nag-horror kayo tapos Oo. minsan nagiging suspense. So minsan nagiging talaga siya parang parang core mo bago ka magkaroon pa ng trabaho sa iba. Hindi, tsaka di ba, like tayo, nakita mo naman yung pagdedirect natin na like yung sa show natin, di ba? Iba yung takbo ng show natin, di ba? Kasi lang tayo, play for truth lang. Hindi tayo nagpapatawa. Ako kasi mangiti lang yung tao, okay na sa akin. Hindi ako naghahanap nung nag-iisip ka kasi ng mahirap ang mahirap. Direct, sorry po natatandaan ko po kasi yung yung ayaw nyo po yung umaalis ng gano'n, yung nako. ayaw yung pang-cartoons. Ay, yung una balikat? Yung Diba yun? pang-cartoons. Ayaw ni Direct yun. Oo, kasi nung araw yung mga artista hindi pa sanay kapag i-exit, iniiwasan yung camera, di ba? Kaya nga ganun yun Ganun Yun doon ang pala dahilan galing. nun, diba? Exit ka dito. Tatamaan mo yung camera, kaya parating naka-side view. Parang ganun. Pag may mga ganun direct na umexit na pang cartoons, kinakat niya. Nagagalit ako. Sabi ni Direk kasi daw, parang nasisira niya yung buong eksena. Tapos ka na. Tapos, kumbaga, ang tagal-tagal mong binild up yung eksena. Tapos biglang tatawa ka, di ba? Like, yun ang parang, alam mo, meron kayong isang gag na papunta kayo dito sa gag na to. Kung papunta ka pa lang dito, nagpatawa ka na, sira na yung gag Matatabunan yung punchline mo. Di ba? Sira na tapos kaya natapos tong punchline, tumatawa, bigla kang exit ka ng patawa, Agawin mo. Naagawin mo pa, di ba? Parang sabi kaya minsan sinabi ko, ang tagal-tagal nilang binibuild up ng artista yung eksena nila. Tapos bigla ka lang i-exit na sinisira mo, parang May instance na ba na sobrang nagalit? Paano kayo magalit? Pinauwi ko. Pinauwi. Dahil kami kikwento ko lang. Pagka syempre, makulit kami ni Jobert minsan sa set. Pagka nagsalita na si Direk yun, talagang bumalik na kami sa... Tatay. Pag gumano na, ayusin nyo na dyan. Pag gumano na, yun na yung papaluin na kami itong pag Saan ang salita ni Direk sa... Meron ako si naalala ko yan, si Ogag, si Kaloy. Kaloy Alde. Si Kaloy Alde. Ano yan? Actually yan, ako din ang gumawang artista dyan. Namin yan ang tawag dyan, siya yung coffee engineer. Pag nagte-taping na kami, kailangan, kape, siya na lalabas. Utility. Ang tawag ko na, wala pang utility, siya, coffee engineer siya. Coffee engineer. Jeff, ang ating coffee engineer. Ganun yung si Kaloy. Coffee. Floor manager pa. Ganun yan, coffee, direct, coffee. Ang gandang pangalan ng coffee shop yun, wala pang Starbucks, di ba? Yung gagawin nila, yung maglalagay ng kape, Paikutin. ganun. Para maging Kaloy, coffee, direct. Magdodrawing pa sa ibabaw Okay. Yun, doon nagsimula sa akin yan, kaya naging artista rin si Kaloy. Galing. Sabi ko, huwag ka na magpapatawa.
nasanay kasi sa agawan sila ng minsan hindi natatapos yung pag may napapanood ako dati ibang sitcom, hindi natatapos yung yung gag kasi babanat yung isa ba hanggat hindi mo alam kung saan mo kakatin dahil ayaw maghintuan eh. Nakakatawa. Yung direct, yung babasag ng fourth wall, fan ka ba nun? Oh. Pag nasa script, okay lang basta hindi masisira yung yung eksena. Kasi ang dali mong magnakaw na eksena eh, di ba? Kasi kung binibuild up po pa nga lang naman, ibig sabihin seryoso yun eh. Tapos kung doon ka papasok ng comedy, talagang nakakatawa yun. Kaso sira yung eksena. May nangyari nga sa akin yan, nagalit sa akin yung isang artista kasi ang nangyari, nag-eksena kami. Medyo nagbabatuhan ka. Tapos nasa gitna siya. Pag nagsasalita, ang ginagawa, titingin sa'yo. Titingin mo. Titingin. Di ba? Parang gano'n. So, nung nanonood kami ng trailer, sabi ko, ano ba ito? Ang nag-react yung producer. Tanggalin niyo itong eksena na ito. Tapos sabi ko, oo, tanggalin mo kasi yan. Tsaka na pagdating namin sa shooting, tuwing nadaan ako, bakit nyo tatanggalin yun? Producer ba siya? Lalakad lang ako. Hindi ko alam ako yung pinariringgan. Ako yung pinariringgan. Dapat kung gusto niyang matawa siya, gawa siya ng patawa niya. Parang gano'n. Bakit niya tatanggalin yung yung... Tapos sabi ko, ano ba to? Ganun. Hinarap niya na ako. Dapat di ka nakikialam doon. Sabi ko, hindi kasi kaya ka tinanggal. Nagpapatawa ka eh. Sabi ko. Hindi ba comment ito? Hindi. Kaya nga tinanggal, nagpapatawa ka na. Ayoko nang sabihin yung pangalan. Kasi pangalan mo pa lang, nagpapatawa ka na eh. Sabi ko. Sino kaya yun? Pangalan mo pa lang, nagpapatawa ka na eh. Sino kaya? Abangan natin yan sa susunod na episode. Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nung Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Uy, shoutout sa mga galit sa pera na Cool Pals, AJ Joe Santos, Ziljan Munda, Stanley Lopez, Christian Mobo, Mark Sarabosi, Mark D, Blaze Gomez, Paul Martin, Katamora, Arden Lo, Christine Ivane, Christopher Narlo, Ramuel Mendoza, Emil Marquez, Mon Miñoza, Neil Aman, 777, Jane Sarino, Edison De Leon, J. Paulo, Camilo Serio, Henry Mendoza, Gerbert Jun Peñas, Nilo Hero, Ina Simon, Mark Purilan, Kyla De Los Santos, Carlos Daniel Bermas, Abi Mundano, Alrin J. Atienza, Alex Avila, Allen Estrada, Mark Angelo Caico, Alfie Ramos, Alvan Rubia, Brian Alvarez, Alvin Anatilio, Ann de la Cruz, April Lapid, Axel Olaso, Bal Johnson, Bill Lopez, Beche Palma, Brain Lee, Aninag, Bern Santos, Carlo Pablo, Charles Reyes, Charles Olinares, Chris Roque, Clyde Sayan, Dan de la Cruz, Vincan Las Denise, Diana Erese, Dominic Austria, Dominic Jose, Ray Torreno, MJ Torrefranca, Francis Gonzalez, Francine Acosta, Gama Javier, Jello Agapito, Jello Bing Clody Cakes, EJ Lugarta, at si Raiza Coloma. Sakto pala, direct 69 years old ka na pala. 69. Meron pa? Pollo. Uy, Poyo, salamat Poyo tuloy sa Chicken, Poyo thank you po. Chicken. Tayo na, sana. Andyan na? Nandiyan. Sana Sana maulit, shoutout din sa mababait na Cool Pals, Christian Salde, Ervin John Fernandez, Unique Aguilera, Jerome Fernandez, Glenn Parsons, CJ Santos, John Luis Marquez, John Royal Simbre, Karen Oralio, Christian Santillana, Carl Madera, Clint Taladro, Mark Roy, Mark Taada, Maven Mendoza, Paulo Patawaran, Thomas Mosquera, Tony Villanueva, Tricia Lorenzo, at si Flelis Guardacaza. May album launch ba kayo direct? Oo Album launch? Oo. Inaayos ko pa. Oh, yeah. Imbitahin ko kayo. Ano lang, Sige tayo po, lang. direct. Sige, Lloyd. Yes, direct. Tayo lang yun. Trip ko lang naman to. Sige po, direct. Ito, Edgar Mortiz, Going Standard. Yeah. Pakinggan po niyo. Nasa Spotify din siya. Spotify, Ilang kanta po ito, direct? 8, bali 8 kanta siya. Cover songs po ba o may original? Hindi, puro mga songs ni mga standard. Si Frank, mga Sinatra lahat yan. Kasi wala nang kakanta niyan eh. Hindi, actually may story yan. Nung time na after nung
panahon namin nung after nung Vilma, dahil may kontrata pa ako sa network, nagkaroon ako ng show, People. Ang title noon, People, yung winning song ko dati sa tawag. So, musical siya. So, ako mahilig ako kumanta ng standards. So, kumakanta ako sa show, standards ako. After a while, siyempre, kinausap na ako ng management. Medyo nababago na yung trend eh. Marami ng genre ng music na pumapasok. So, nauso na yung mga, sabi niya, hindi na naiintindihan yung, ng tao yung kanta mo. Pag hintuin na natin yan. Sabi ko, so, sige, hintuin. Mula noon, hindi na ako kumanta. Pero lahat ng recording ko sa mga plak, ang dami ko, may recording ako marami akong recording na hanggang ngayon kumikita ako pero that time, hininto ko yon kasi tuwing magpa-plug ako, magpo-promote ako ng bagong single ko para dun sa Octo Arts. Iba kinakanta ko, standard ng kinakanta ko, parang gano'n. So, nung sinabi nila na ba't ginagawa mo? Bananas na kami. Ba't nire-record mo? Hindi mo pala gusto. Ba't ginagawa? So yun, dahil sa pumunta ako sa Octo Art, sabi ko, pwede ba release nyo na ako? Bakit? Hindi ko gusto na yung kinakanta ko eh. Okay. Mula noon, that time na yun, hindi na ako kumanta. Ngayon na lang ulit. Pag kumanta ako nung araw, kasama yung grupo. Tsaka kalokohan lang, like yung AJ and the Jacolite. Pero once na seryoso ako, standard ng kinakanta ko. Kaya sabi ko, bago ako mag-70, gusto kong gumawa ng recording. Kasi one time, yung mga apo ko, nasa bahay ko, dami kong plaka eh. Sabi niya, Lolo, ba't di mo piniplay to? Hindi, huwag niyo pakinggan yan. Pang-display lang yan. Naalala niya si Nora. Pang-display lang yan. So sabi ko, So yun, naisip ako. Kaya gumawa ako ng kanta. Yun, ganun lang yan. Pakinggan po ninyo yan. Spotify, Edgar Mortiz, Going Standard. Yeah. So shoutout din sa mga nakakaluwag na cool pass, Scooby-Doo, Ralph Cruz, Edison Garcia, LJ Patanao, Raniel Diao, Ivan Payabyab, Tonet Perez, Timothy Lim, Joshua Villa, Alastair Tabilos, Angel Talastas, at BP Cristobal. Happy birthday, Kemal Lim. From Ivan De Los Santos, pamura kay Rem sa kapatid kong bakal na si Ivy De Los Santos. Ivy De Los Santos, congrats, isa kang bakal. From Gino Paulo Francisco, pa-shoutout pabati kay Boss Rem sa birthday ng pamangkin ko, April 18, Christian Dominic Bedong Francisco. Christian Dominic Bedong Francisco, happy birthday, tang ama mo. Pamura si Maven Mendoza dahil sa malupit niyang bagong trabaho. Okay nang ina mong matatanggal ka din dyan. Oo naman. From Dan de la Cruz, pabati kay Rems na malutong ang aking girlfriend na si Janica Cabillos. Janica Cabillos, ayos ka, tangama ka. Yun, pa-shoutout lang sa mga pamangkin ko na sina Cyril at Karil Satsatin from Michael Hapin. From Ian Expectation, pa-shoutout naman sa tropa kong si Paolo Ginan, puro salsal. Magtrabaho ka naman. Wala naman masama, no? Magtrabaho ka ba nagsasalsa? Pwede naman yan. Tangina mo, friends, Ivan Pareño, ayaw narinig ng pangalan mo, buwakang inakaan. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po. Oo naman. Sa episode 2 tayo. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.